one, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Are you Macarius? Amen. Anong ibig sabihin? Super blessed and happier than happy. Hallelujah. So, let's begin. Communication and competence. At kung kayo po ay bago sa ating YouTube channel na ang pangalan ay The Master Teacher BS, konting lambing lang po. Pwede po ba na paki-like, share, and subscribe para hindi lang ikaw mapagpala, kundi pati ang mahal mo sa buhay? Okay lang po ba yun mga kapatid? Amen. At patuloy po na panoorin natin ito para makatulong po sa ating church at sa ating pong munting YouTube channel. Salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. To God be the glory. Amen. So let's begin. Ang lesson natin ay pinamagatang communication and competence. Napakahalaga ng komunikasyon. Tama mga kapatid? Sapagkat kung walang komunikasyon, hindi tayo magkakaintindihan. Ganon din naman, kung wala kang competence, yung skill or yung capability, kahit anong pilit mo na magturo o magpakanta o kaya ay humayo, kung hindi ka naman talaga equipped sa iyong kakayanan, medyo mahihirapan din po tayo. Are you still with me? Kaya nandito tayo sa church ngayon for a training. Sabi nga natin, training. Yan. Kaya nagsusulat po tayo. Maliwanag po ba yun mga kapatid? And after we got born again in our spirit, you become, next, a child of God. Ako po ay nagbabakasakali na lahat tayo ay anak na ng Diyos. Anak na ba tayo ng Diyos? Bakit? John 1:12, yet to all who receive Him and to those who believe in His, kaninong pangalan? Jesus. Ano nangyari? He gave the right, karapatan to become children of God. Kaya po ang proposition po natin, next, every Christian must develop and display a Christ-like character and genuine commitment. Kaya itutuloy lang po natin. Last time, pinag-aralan po natin ang 2 biblical requirements of a Christ-like character and genuine commitment. Ano po yung number 1, everybody? Complete dedication of your life to God. Sabi nga natin, complete. Yan, hindi kalahati, hindi 1/4, hindi 3/4, parang karne, ano? Hindi rin 99.9, ilan daw po? 100%. Are you with me, kapatid? Basahin natin. Romans 6:13, do not let any part of your body become a tool of wickedness to be used for sinning. Instead, look at the contrast. Give yourself completely. Kanino? To God, since you have been given new life. And use your whole body as what? As a tool, no? Isang gamit to do what is right for the glory of God. Hallelujah. Ibigay mo ng buong buo ang buhay mo, ang pagkatao mo, ang lahat ng parte ng iyong katawan. Bakit po? Para mabigyan ng glory, kapurihan ng ating Diyos na buhay. Are you with me, kapatid? Last time, napag-aralan natin, next, Jesus must be the Lord of all or not at all. Dapat si Lord ang Lord, Panginoon sa lahat ng area ng iyong buhay. Totoo po ba ito? Panginoon ba si Kristo sa iyong buhay? Siya ba ang Lord sa iyong ministry? Sa iyong career? Amen? Sabi ni Lord, mag-resign ka na anak, ako bahala sa iyo. Amen? Relationships. Amen? Possession, mga pag-aari nyo. Yung mga kalabaw nyo ba, ipapagamit nyo sa Panginoon? Wala kaming kalabaw, pastor. Money, ayan, mga pera nyo, papagamit nyo ba sa Diyos? What else? Your family. Thank you, Nak. Family, sa inyong pamilya. Kayo po ba ay ang Panginoon ang nangunguna sa inyong pamilya? Sinabi ba ni Lord na siya ang maghahari sa inyong pamilya? Amen. Sa iyong oras, ang Panginoon ba naghahari? Check that. Pag may namintis ka sa mga nabanggit na yan, baka hindi Panginoon si Lord sa iyong buhay. Are you with me? Bakit, pastor? Kasi hindi siyang masusunod. Ikaw pa rin ang masusunod. Merong butas ng bahagi ng iyong buhay na hindi siya ang Lord. Are you with me, kapatid?
He cannot be the Lord of you partially. He should be the Lord completely. And last time, Jesus explains to us the parable of the great banquet to determine the two tests of our complete dedication to God. Balikan natin. Letter A. Ano yung unang test? Test of riches and revenues. No? Ilan na po ba ang mga nawala sa church? Ipinagpalit ang Lord sa malaking kita, sa malaking sahod. Pinagpalit si Lord sa dollar sa abroad para lamang po sa kayamanan. Ilan na po ba? Marami na po. Tanong ay, mahal mo ba ang pera o ang kayamanan o mas mahal mo si Lord? Kayo po ang sasagot yan, hindi ako. Kasi kayo ang magpapasa ng exam na yan. Amen na kapatid? Mahal niyo po ba ang Lord kesa sa pera? Amen. So, a-attend ka sa gawain no matter what. Can you hear amen? Bakit, Pastor? Next, if there's a will, there is. If there's a will, there is a way. So, next, stop the excuses because excuses don't get results. Sige, pwede namang, Pastor, pwede bang? Pwede. Ang problema, wala tayong natatapos. Walang resultang nagagawa. Are you with me, kapatid? So stop the excuses. Letter B is, next, the test of relationship. Sabihin natin relationship. Yan. Ilan na po bang nawala sa Panginoon, sa gawain, dahil sa pakipagrelasyon sa iba, sa kanyang girlfriend, boyfriend, o sa pakipag-asawa sa hindi mananampalataya? Ilan na po? Napakarami na po. Ang tanong ay, mas mahal mo ba ang iyong jowa, ang iyong hubby or wifey kaysa kay Lord? Sinong mas mahal mo? Ayaw nilang sumagot, Lord. Bahala sila. Ikaw ang magpapasa niyan. Test of relationship. Sapagkat nabasa na natin, next sa Deuteronomy 13 verse 6 to 10, na di ba, noong unang panahon, di ba, kapag ikaw ay nakipag-asawa sa hindi ka mananampalataya o kapanalig, inaya kanyang sumamba sa kanyang Diyos, anong ginagawa? Binabato at pinapatay. Ganun kahigpit. No? Noon po yon. Sabi sa katabi, noon yon. Pero buti na lang sa bagong tipan, sa dugo ni Kristo, ang bagong batas niya, ano? Ibigin ng iyong kapwa, kagaya ng iyong sarili. Kaya hindi na natin sila sasaktan. Are you with me, kapatid? Kaya para maiwasan mo na mag-away kayo pagdating sa gawain ng iyong kapartner or ng iyong mapapangasawa, there is a warning. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 15. Everybody, stop forming inappropriate relationship with unbeliever. Can right and wrong be partners? Sagot, no. Can light have anything in common with darkness? Sagot, no. Can Christ agree with the devil? Of course not. Can a believer share life with an unbeliever? Of course not. It's a big fat no, I said last time. You have been warned. Amen na kapatid? At ito po isang paalala para sa atin. Bakit? Malaki ang tsansang mahila ka sa kanyang maling paniniwala kung hindi ka magtitiwala at maninindigan sa iyong pananampalataya sa Diyos. Baka mawala ka rin. Are you with me, kapatid? Amen. Why? Next, our highest love and supreme allegiance, yung loyalty mo, commitment, should be kanina? On God. Hindi kay pastor, on God. Kaya kahit wala na si pastor, loyal ka sa Lord, tuloy-tuloy ang gawain. Are you with me, kapatid? Hindi kay brother, hindi kay sister, hindi kay kung kani-kanino paman. Bakit? Ang ating loyalty ay sa Panginoon. So ang question last time ay, to go to church or not? Pupunta ba sa church o hindi? Yan. Mamamasyal muna ba kasama si hubby? Or makipag-date kay jowa, kay babes, o kay mahal? O pupunta muna sa church? Ano yung two valid reason natin para hindi magpunta sa church? Ano yung una? Pag may sakit, hindi na makatayo. Ano yung pangalawa? Pag alam mo nyo na yan, pag patay ka na, please lang, wag ka namang mag-church. Valid na yan. Are you with me? Amen. So, excuse bang magkaroon ng pamilya or jowa para hindi ka mag-church?
Hindi po yan excuse. Dapat ipasa po natin iyan. Are you with me? Amen. Nawa po ay naipasa natin ang dalawang ito para mapasaya natin ang Diyos at maipakita natin ang ating loyalty, ang ating commitment sa Panginoon. So let's move on. Next, the continuation of the test of relationship is the test of your service, no? Your relationship with God or your service and ministry. Ito po naman ay para sa mga leaders, mga care leaders. Taas nga ang kamay. Baka hindi hanggang ngayon, di mo pa rin alam na care leader ka. Amen? Pero pwede rin ito sa ating mga members. Amen mga kapatid? Kung ikaw ay membro lang pero hindi ka mabaklas sa gawain, ano man ang iharap sa iyo, may puso ka ng pagiging leader. Kaya darating ang araw, makikita yan ni pastor, mailalagay ka sa isang pwesto na ipapahawak sa iyo. Are you with me, kapatid? So, ipasa natin ang test of your service to God. Luke chapter 9, verse 59 to 62. He said to another man, "Follow me." Sabi ni Lord Jesus, sumunod ka sa akin. But the man said, anong sagot ng mama? Everybody? Sir, ano sabi niya? Sir, first, itong una kong gagawin. Let me go back and bury my father. 60. Jesus answered. Anong sagot ni Lord? Let the dead bury their own dead. Sa Tagalog, ayaw mo yung patay ang maglibing sa kanyang kapwa? Patay. You go and proclaim the kingdom of God. Now, ito na po ang pinaka-legit na rason para siguro hindi ka makapag-church or hindi ka makapag-simba. Bakit? Namatayan ka eh. Mataas ang ating parangal sa mga patay. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Lalo, ang namatay sino? Tatay niya. O kaya, pwedeng nanay, anak, o mahal mo sa buhay. So, ang tanong ng ilan, Pastor, pwede po bang excuse mo na ako kasi namatayan ako? Well, kung ako lang po, dahil tao rin naman ako, sabihin ko, okay lang. Ang problema yan, hindi po ako nag-uutos. Sino ang nag-uutos? Ang Panginoong Jesus, si Lord Jesus. At kung siya ang masusunod at tatanungin, sabi niya, let the dead bury their own dead. Are you with me, kapatid? Dapat si Lord pa rin ang Panginoon at siya ang masusunod. Can I hear amen? Parang yung iba, ayaw nila, no? But, look at this. There is a danger between good and best. No? Ang offer ba ng mama ay good? Sabi niya, pwede ko bang ilibing muna yung tatay ko? Okay ba yon? Yes. Okay lang nan yon. Kaya lang ang tinutukoy doon ay patay sa physical. Hanggang lupa lang yon. Anong ino-offer ng Diyos? Go and proclaim the kingdom of God. Buhay na walang hanggan. Anong mas malaga? Yung buhay mo sa lupa o yung buhay na walang hanggan? Kaya nakita nyo, di ba, minsan, Lord, ang dami nating dahilan. Lord, hindi mo na ako aaten kasi may trabaho ako. Pag kumita akong malaki, magbibigay naman ako sa'yo. Is that good? Good po ba yon? Yes. Pero ano ang best? Ikaw ay makaranas ng kapangyarihan, ng pagpapala at kagalingan ng Diyos habang umaaten ka. Amen na, kapatid? Amen po ba? Bagkat hindi kayang bilhin ng pera ang kagalingan, ang kasiyahan, hiwalay sa ating Diyos na buhay. Are you with me? Palapakan naman natin ang ating Panginoon. At sabi nga, para namang si Lord ay marahas, bakit hindi niya pinayagang makipaglibing? Di ba sabi niya sa utos niya, honor your father and mother? Bakit ngayon parang binabangga niya? Hindi po yan totoo. Bakit? Si Jesus ang author ng buhay. Kung gusto niyang pwedeng mabuhay, ang tatay niya, pwede ba siyang mabuhay? Di ba, no? Yung si Jairus, mamaya makikita natin another story. Yung anak niya may sakit ay patay na, pero nabuhay na maguli. Are you with me, mga kapatid? Kaya pag sinabi sa iyo ng Diyos na maglingkod ka, ngayon na. Or else, anumang kaganda ang rason mo, huli na ang lahat. Sapagkat the best ang nais at ialok ng Diyos para sa lahat ng tunay na naglilingkod sa Kanya. Shout Amen! Palapakan natin ang Diyos. Next. Anong ibig sabihin ng let the dead bury their own dead? Sabi diyan sa definition, it is a challenging statement
spoken by Jesus in Luke 9:60 and Matthew 8:22, urging radical, immediate commitment. Sabi nga natin, commitment. Yan, to following sino? Jesus over family traditions or mourning. It emphasizes the spiritual duty, proclaiming the kingdom takes priority. Sabi nga natin, priority. Over what? Over earthly obligation. Sa madaling salita, gawain muna bago pamilya. Church muna bago pamilya. Ministry muna bago pamilya. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Why? Sapagkat kami po, si Tito Jimmy at ang ibang mga nandito po ay nakapag-abroad sa Riyadh, Middle East, Saudi Arabia. At alam niyo po ba na ang libing sa Middle East ay within the day. Amen mga kapatid? 24 hours dapat ay mailibing na ito hanggat maaari sapagkat ito po ay custom ng burial ng mga Hudyo. No? Hindi na nila hinihintay pa ang matagal and the dead cannot stay overnight. And the family even cannot touch the body nung namatay ayon sa kanilang paniniwala. So, asap po ang pagkakalibing 24 hours. Are you with me, kapatid? Kaya yung isa nagpapaalam, pwede bang makipaglibing muna ako? Huh? Taga Middle East ka, hindi mo alam. Baka pag uwi mo, hindi mo nadatnan ng tatay mo na ilibing na yon. Are you with me, kapatid? Pero tayo, sa Pilipinas, mapalad tayo. Tama, mga kapatid? Inaabot ng ilang araw ang lamay. Di ba? So, anong gagawin? Habang nandito ka ngayon, ako po ay, nung dati po, ako ay natawagan na preacher sa Cardona, sa kanilang anniversary, namatay ang aking daddy. Pero buti na lang din, tapos na yung gawain. Pauwi na kami, tumawag ang ate ko, Gan, si daddy patay na. Siyempre, nag-drive ako lang, magpanik ako. Kalma lang din. At pagdating sa bahay ay, siyempre, ando na, inabutan na namin ang aming tatay. Are you with me, kapatid? So, gawain muna. Sabihin sa katabi, gawain muna. Yan. Bago ang lahat. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Ibig sabihin, hindi ka kaagad-agad na babaklas. Why? You are completely dedicated sa ating Panginoon. Are you with me, kapatid? Para tayong mga doktor. Yung mga doktor ba, pagka tinawagan ng ospital, napipigilan nyo? Kahit nga kumakain yan, baka hindi pa yung tatapusin. Amen mga kapatid? Mga pulis, mga militar, pag sila tinawag ng tungkulin, hindi po sila mapipigilan. Ganon din ang mga naglilingkod sa Diyos. Pag tinawag ka ng Diyos, tumugon ka. Sapagkat ito ay napakahalagang tawag mula sa ating hari na mga hari. Diyos ng mga Diyos. Panginoon at may akda ng iyong buhay. Are you with me, kapatid? Amen. Ang sweldo mo, milyon-milyon, ginto sa langit. Are you with me? Alright, next, 61. Sabi dyan, someone else said, may nagsabi, I will follow you, sir. But first, ito na naman ang first niya, let me go and say goodbye to my family. 62, Jesus said to him, anyone who starts to plow and then keeps looking back is what? No use for the kingdom of God. Sabi nga natin, no use. No? Hindi ka magagamit ng Diyos kung ikaw ay palingon-lingon, balik tanaw pa rin sa iyong nakaraan. Ano po ang ating dinidiscuss dito? Magpapaalam daw itong si Mister. Ang tanong ay, papayag bang misis mo pag ikaw ay magpapastor? Hello? Halimbawa, ngayon, talagang, natouch ako sa preaching. Pag-uwi ko, honey, magpapastor ako. Ayaw ko nang magtrabaho. Papayag ba, misis mo? Hello? Are you with me? Well, kung Christian siguro yung asawa mo, maintindihan niya sapagkat kinausap na ng Diyos bago ka pa niya kausapin. Because your ministry is her ministry. Are you with me? Pero kung hindi Christian, naku, gera yan. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Kaya, tingnan nyo, kung hindi naman pumayag, hindi ka rin makakasunod sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang payo natin, don't marry an unbeliever, and kapag naglingkod ka na sa Panginoon, no turning back
no turning back. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kapag inuna mo pa rin ang mga bagay sa mundong ito, hindi ka magiging kagamit-gamit sa Diyos. You are not fit for service. You are of no use for the kingdom of God. Are you still with me, kapatid? Amen. Why? Next. Discipleship requires what? Everybody? Undivided devotion and loyalty. Anong ibig sabihin pag undivided? Hindi hati. Tinitignan ni Lord, kanino ka loyal. Amen po mga kapatid? Kanino ka loyal? Sa Lord o sa ibang bagay? Dapat sa Lord. Are you still with me mga kapatid? Now, anong issue ngayon? Marahil sa oras na ito, ang iba sa inyo nagsasara na ang tenga. Yung iba nang gagalaiti na kay pastor. Bakit? Hindi ko gusto yung naririnig ko, pastor. Gawain muna bago pamilya. Si Lord muna bago pamilya. Si Lord muna bago trabaho, pag-aaral. Si Lord muna bago ang negosyo. Hindi ko ata gusto yung naririnig ko. Parang hindi na yan biblical, pastor. Biblical nga po ba ito? Well, it is biblical and here is the reason why dapat sumunod tayo una sa Diyos. 'Di ba yung kanina sa first, no? First, let me go this. First, let me do this. Ito ang first na pinapagawa ng Diyos sa iyo. Matthew 22, 37 to 39. Everybody, with your mouth. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." This is the first and greatest commandment. What is the first? Love the Lord your God. Is this the first? What is the second? Nandiyan sa baba. The second most important commandment is like it. Ano daw? Love your neighbor as yourself, no? Importante, pero first ba? First po ba? Second lang. Ano daw po yun? Love your neighbor. Ano yun? Yung malapit sa'yo. Your family or other people as yourself. Do you get that mga kapatid? So, biblical bang sinasabi ng Diyos na mahalin mo siya at unahin mo siya? It is biblical. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Kaya brothers and sisters, dapat maintindihan natin na pagdating sa paglilingkod, sa pagpapastor o pagiging leader sa church, pangalawa lamang po ang mahalin natin ang ating kapwa, pamilya at ibang tao. Sorry po, pasensya na. Bakit? Sapagkat ang ating unang dapat mahal, ang ating priority is none other than ang ating Diyos na nagbigay ng iyong buhay at ang iyong kayamanan. Shout Amen! Are you still with me? Alam mo, pag inuna mo ang Diyos at Christian ang asawa mo, maiintindihan niya ng pamilya mo kung bakit inuuna mo ang Diyos sa iyong buhay. Are you with me, kapatid? Amen po ba, kapatid? So the question is, to serve or not to serve? Anong gagawin? To serve. Maglilingkod. Excuse bang magkaroon ng pamilya para hindi ka mag-church? Excuse bang magkaroon ng trabaho, pamilya at pag-aaral para hindi mag-serve? Hindi po. Dapat pasado tayo sa ating test of service. Si Pastor Gani po, sa tagal na po ng aking paglilingkod, 20 years na po ako naglilingkod sa Panginoon. Marami na po akong gawain sa aming pamilya, sa angkan namin na hindi ko napupuntahan. Bakit, Pastor? Kasi nandito ako sa church para maglingkod sa mga tao na pupunta sa langit at sa mga anak ng Diyos. Ikaw yun. Amen na, kapatid? Dahil ba ayokong umaten? Hindi po eh. Gusto ko rin, pero mas pinili ko ang gawain ng Diyos at naiintindihan ito ng aking pamilya sapagkat sila rin po ay Christian, aking mga kapatid. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Kaya napakasarap maglingkod na kayo ay lahi ng mga anak ng Diyos, naglilingkod sa Diyos, sapagkat kayo ay super blessed, Macarius na lahi. Shout Amen! Are you still with me? Now, pwede mo namang i-google ang iyong buong oras, buhay, lakas, sa pera at sa malaking kita o sa iyong pamilya at mahal sa buhay,
Pero pag humarap ka na sa Diyos, masasabi mo ba, Lord, mas marami akong time sa'yo. Lord, mas inuna kita. Lord, priority kita. Alam mo yan. Are you with me? Amen po ba? Or baka pag humarap ka sa Diyos, Lord, pasensya na. Nagkamali ako. Are you still with me? Pwedeng mag-day off. Sabi nga natin, pwedeng mag-day off. Yan, dito po sa church, mga care leader natin, pinagde-day off namin. Pero ang may karapatan lang mag-day off ay yung mga marami nang nagawa. Dapat marami ka munang nagagawa. Are you with me, kapatid? Kasi kailangan mo rin ng pahinga para ma-refresh ang iyong isip. Kaya yung mga iba, alam nyo po, kahit naka-day off na sila, hindi sila mapakali. Ano kayang nangyari doon sa music? Ano kayang nangyari sa tech? Ano kayang nangyari sa children? Okay na ba? Hindi sila mapakali and you are exempted with that. Sabi ko na, kasi ang puso mo ay nasa Panginoon at nasa gawain pa rin. Are you still with me, kapatid? Amen. Magpadala ka na lang ng merienda. Are you still with me, kapatid? Okay. Are you learning so far? Okay, next, number 2. Dito po tayo magpo-focus. The second thing is the consistent discipline of your life with God. Sabi nga natin, consistent discipline. No? Lahat ng bagay sa buhay mo dapat may disiplina. Amen mga kapatid? Amen. 1 Timothy 4:7, but have nothing to do with worldly fables fit only for the old women. On the other hand, discipline yourself for the purpose of godliness. Anong disiplina ang hinihingi sa atin ng Diyos? Pagiging maka-Diyos. Ang pagsisimba ba ay pagiging maka-Diyos? Ang pagbabasa ba ng Biblia ay pagiging maka-Diyos? Amen. Disiplinahin mong sarili mo na mag-church at umattend ng Bible study at maglingkod sa Panginoon. Why? Next, every Christian are called for discipline. Are you still with me? In what terms? In communication and competence. No? Sa pagsasalita at sa iyong paglilingkod, dapat mayroong disiplina. Ephesians 4 verse 29. Do not use harmful words, but only helpful words, the kind that build up and provide what is needed, so that what you say will do good to those who hear you. No? Kaya yung mga nagsasalita sa harap, mga nagtuturo sa mga tao, dapat laging maingat sa pananalita. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Na pwede naman sabihin na, ang pangit mo. Kaya, ang sakit nun hindi ka kagandahang lalaki. Medyo lumagnaw. Tama ba mga kapatid? Kasi yun ang bilin sa atin. Sabi sa God's Word, don't say anything that would hurt another person. Amen mga kapatid? Sa NLT, next po, don't use foul or abusive language. No? Huwag dapat lumalabas sa bibig natin ang mga masasakit at mga mapanakit na mga salita. Are you still with me, kapatid? Of course, siyempre, nung na-born again ka, ang nabago pa lang sa'yo ay ang iyong spirit at ang iyong soul ay unti-unting binabago. Kaya siyempre, kung sa 100 na masasakit mong sinasabi, binawasan na ng Diyos ng 50, ilan na nang natira? 50. May nabago ba? Mayroon. Pero siyempre, unti-unti ito'y nawawala para sa kapurihan ng ating Diyos na buhay. Are you still with me, kapatid? There's no change in the soul overnight. Pag nagbago ka agad yan, mabait agad, peke yan. Apakan mo yung paa niyan. Baka kung ano, ay puto bongbong puto ko, chinta ka. Are you still with me, mga kapatid? Amen. Pero in your communication, there must be discipline. Are you still with me? Incompetence, yan, sa iyong skill, capability or ability. Magaling ka nga, pero kamusta ang iyong puso? Colossians 3:23 to 25. Whatever you do, anong sabi? Do it wholeheartedly, as though you were working for the real master and not mere humans. No? Dapat ang paglilingkod mo, buong puso. Kaya tingnan nyo ang paglilingkod dito, hindi paramihan talaga Puso. Amen na kapatid? Na kahit na mahirap ng buhay, may puso pa rin sa Panginoon. Madaling maglingkod pag masaya.
Pero pag bagsak ang buhay mo, maglilingkod ka pa ba? Yes. Bakit? Hindi ka sa tao naglilingkod. Ikaw ay naglilingkod sa tunay na Diyos. 24, you know that your real master will give you what? An inheritance, mana, as your reward. Do you want reward? Gusto niyo po ba ng reward? Medal, corona, gusto niyo po ba? Bahay, lupa, kotse, ginto. Gusto niyo po ba yun, mga kapatid? Aba, hindi nila alam na kapag naglingkod ka sa Diyos, mayroong kanyan. Amen, mga kapatid? Because that reward ay pinaghirapan mo. Hindi naman yan regalo eh. Masipag ka, nakita ng Diyos, masipag ka. Yung bang pambayad mo ng tuition ng anak mo, hindi niya kayang ibigay? Kayang-kaya. Etong mas matindi. May sakit ka, check up ka ng check up, ubos na ang allowance mo, ubos na ang mga pension mo, ayaw pa rin gumaling, pinagaling ka ng Diyos. Mas maganda bang regalo yon? Amen, mga kapatid? That is your reward. Are you still with me, mga kapatid? Amen. It is Christ, your real master, whom you are serving. The person who does wrong will be paid back for the wrong he has done. God does not play favorites. Are you still with me, mga kapatid? So these are the discipline na i-observe natin. Tanong, nagagawa po ba natin? Nauuna ba natin ang Diyos o ang ibang bagay? Amen, mga kapatid? Pasado po tayo. So let's answer the question, what is discipline? Sabi nga natin, discipline. Ano pang sagot? Everybody, it is a delayed gratification. Ibig sabihin ng gratification, enjoyment mo, kasiyahan mo, satisfaction mo, kaya lang delayed. Mapopromote na sana ako, naglingkod ako kay Lord. Ano ba yan? Hindi na ako mapopromote. Delayed lang. Amen, kapatid? Amen po ba? Is doing the difficult thing now in order to enjoy the benefit later. Are you still with me? Yan ang disiplina. Gagawin ko to kahit mahirap, okay lang. Sa tingin nila, babagsak ang buhay ko? Hindi. Bakit? It is just a delayed gratification. Are you still with me, kapatid? Sabi ni John Maxwell, pay now, play later, or play now and pay later. Sa mga mahilig dyan, mag-cellphone. Anong gusto nyo? Mag-aral muna? Sige, karirin nyo na yung cellphone na yan. Sapagat yan naman natang gusto nyong gawin talaga. Are you still with me, kapatid? Pero sa kawalan ng disiplina, ano man ang meron ka ngayon ay bunga ng iyong pagpapabaya sa iyong buhay nung bata ka pa. Are you still with me, kapatid? Gusto mo bang maging engineer? Successful businessman? Mag-aral. Amen, kapatid? Amen po ba? Kasi kung di ka mag-aaral ngayon, lalo sa mga kabataan, wala kang mararating. You are doing pay now, play later, or play now and pay later. Look at the words of God. Proverbs 10:17. Whoever practices discipline is on the way to life. Buhay yan. But whoever ignores a warning, napapariwara, strays. Sa New Century, whoever accepts correction is on the way to life. But look at the contrast. Whoever ignores correction will lead others away from life. Ayaw mo makinig sa tatay mo, ayaw mo makinig sa nanay mo, ayaw makinig sa pastor mo, sa care leader mo, mapapariwara ka. Are you still with me, mga kapatid? Are you still with me? Amen. Kung nagsasara ang tenga mo, tanggalin mo yung bara na yan. Nangungusap ang Diyos sa iyo. Practice discipline. Are you still with me, mga kapatid? Ang mga bata ba, kailan nyo tuturuang magsaing? Pag dalaginding na? Pag college na? Di ba dapat elementary pa lang marunong na? Child abuse yun, pastor. Sino nagsabi? Ako nga po, elementary natuto, grade 4. Tama, mga kapatid? Basta bantayan mo siyempre. Kasi ito noon, posporo noon eh. Ngayon naman, dipindot na lang. Tit, tit. Diba? Tit, diba? Rice cooker. Turuan ang mga anak. Diba sabi ng Bible, train up a child. Gurang ba? O pag gurang na, mali ang biblical principle mo. Sapagkat ang dapat mong i-train ay pagbata pa para madisiplina. Are you still with me, kapatid? Kaya nga tayo binilik ng Diyos sa pagiging born again.
baby. Amen na kapatid? Para ano man ang ituro sa'yo ng Diyos in your born-again spirit na a-absorb natin. Why? 1 Timothy 4:7, do not waste time arguing over godless ideas and old wives' tale. Mga chika-chika, marites, mga mag-aasawat. Usap ng usap. No? Sana ang pinag-uusapan nyo, may kids summer class sa darating na Martes. Ngayon mga kapatid, ipagsabi niya sa mga nanay nyo sapagkat kailangan makumpleto natin yung 50 mga bata na mag-train ng kanilang super blessed na buhay sa Panginoon. Amen mga kapatid? Spend your time and energy in, saan daw? Training yourself for spiritual fitness. Sabi nga natin, spiritual fitness. Yan. Sa New Century, sabi diyan, do not follow foolish stories that disagree with God's truth, but train yourself to serve God. Tinitraining pala yon? Opo. Si Pastor, bakit ganito magturo? Nag-aral po akong mabuti. Amen na kapatid? Bakit kaya ganun siya? No? Parang overload na. Diba? Are you with me? Because you need to train yourself to serve God. Because God is excellent. Dapat excellent din ang ating paglilingkod sa Kanya. Amen na kapatid? At syempre, Pastor, kailangan ba graduate? Hindi yan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito ay ang iyong katapatan. Amen na kapatid? Sabi nga ni Theodore Roosevelt, a thorough knowledge of the Bible is worth more than a college education. Amen na kapatid? Amen po ba? Sige, palapakan natin ng Diyos. Yung iba nga tapos ayaw namang maglingkod Buti na yung hindi tapos, pero may training, may aral, may theology. Pag tumayo yan, mabibless ang mga tao. Amen mga kapatid? Sige, palapakan natin ating Diyos sa buhay. We call that spiritual fitness. Next po. Yan. Kailangan talaga ng disiplina. Amen mga kapatid? Sino po sa inyo nag-try na mag-enroll sa gym? Ha? Sino ba? Ano ba? Pastor, sa Amerika lang yan Diba? Sa mga nasa Makati, Ortigas, mga business people, wala pa rin, no? Now, pag nag-enroll ka, di ba dapat meron kang mga dapat gawin at mga dapat iwasan, mga bawal? Tama mga kapatid? Dapat sumunod ka ron para ma-achieve mo yung iyong sexy, healthy body. Amen mga kapatid? Yung iyong body na disciplined lifestyle. Amen mga kapatid? Kaya nga yung mga nasa gym, hindi yan kumakain para lang mabusog. They are eating not to be full, they are eating to be healthy. Ba't yun lang kinakain mo? Ito kasing kailangan ng diet ko. Ba't ka ba pray ng pray? Ito ang kailangan ng spirito ko. Are you with me? Corny naman yan, corny na ng corny. Basta gusto ko, malusog ang spirito ko. Are you still with me, kapatid? Spiritual fitness. And today, let me share with you the two main discipline we need to develop. Letter A. Everybody, giving a place to God. Ano sa Tagalog? Pagbibigay ng puwang sa Diyos. May puwang ba ang Diyos sa buhay mo? Tara, punta tayo sa church. Tsaka na, busy ako. Narinig niyo na po ba yan? So, look at the picture. Yan. Where is God's spot in your life? Here. Yan. Diba? Yung isang bowl na yan, punuin mo ng bato. Yan. Ang nare-represent niyan ay ang yung mga priority sa buhay. Pamilya, career, pera. No? At si Lord yung malaking bato. Pag puno na yung bowl na yon ng bato, yung malaking bato, maisisiksik mo pa ba? Pwede pa ba? Hindi na. Anong ibig sabihin? Para maipasok mo si Lord doon sa iyong bowl na yon. Anong ibig sabihin? Mayroong kanta? Tama. O, next. Sabi dyan, it means you need to make room in order to give space for God in your life. Amen na kapatid? Because you cannot just simply add things to your life without letting go of something. Are you with me? Gusto mong ilagay ang isang bagay, may aalisin ka para makapasok ang Diyos sa iyong buhay. Ano ang aalisin natin para makapasok si Lord sa ating mga buhay? Hebrews chapter 12, verse 1. Look at this. Therefore,
Since we are surrounded by such huge crowds of witnesses to the life of faith, look at this. Let us strip off. Ano sa Tagalog na strip off? Hubarin. Every weight that slows us down, nagpapabagal, especially, ano daw yon? Kasalanan, the sin. So that so easily hinders our progress. Pastor ka na sana, worship leader ka na sana, humahayo ka na sana, kaso ang bagal mo dahil merong kasalanan nakabitin sa'yo. Amen na kapatid? It hinders your progress. And let us run with endurance the race that God has set before us. Amen na kapatid? Bakit tayo bumabagal? Bakit tayo bumabagsak? Dahil sa kasalanang paulit-ulit nating nagagawa at pabigat sa atin. Anong sabi dyan? Strip off. Remove it. Anong aalisin? Yung pabigat or weight. Sabi nga natin, weight. Yan. So, question, what is a weight? No? Ano nga po ba yung pabigat? Everybody? Weight is something that is not necessarily sinful. No? Hindi naman masama, but not helpful. No? Amen na kapatid? Ang kasalanan, hindi naman masyadong masama, no? Or baka hindi naman talaga, nakakasakit sa'yo, pero hindi siya makakatulong sa'yo, for sure. Amen na kapatid? Amen po ba? Oh, let me give you an example. Masama po bang matulog? Masama po ba? Pero ang matulog sa loob ng church, diba? Amen na kapatid? Kahit naman nung sa kabilang pananampalataya sa malaking simbahan, di ba? Bawal matulog eh. Baka pagdilat mo, wala na sila. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Now, kung habit mo ang matulog, baka kahit sandaan, masandal ka lang, natutulog ka, ingat po tayo. Amen na kapatid? Discipline. Sabi nga natin, discipline. Palapakan nga natin ating Diyos sa buhay. Next, there are weight. No? A weight can be all kinds of all things and beings. Ano po yung mga pabigat na meron tayo sa ating mga buhay? Number 1 is unnecessary relationship. Halimbawa, boyfriend mo versus pag-aaral mo. No? Pinag-aaral ka pero ibang inatupag mo. No? Unnecessary yan. Pag pinag-aaral ka, mag-aral ka muna. Ani ka. Anak ko po yun. Amen na kapatid? Ako sa mga anak nyo. Kung gusto nyo, maluwag kayo. Bahala kayo. Are you with me kapatid? Second, unnecessary activities. No? Are you with me kapatid? Halimbawa, nakasakay ka sa isang aeroplano. Sabi ng piloto, ladies and gentlemen, hindi tayo makakarating sa ating destinasyon, ubos na ang gas. Bakit? Kasi kung saan-saan naglanding, delayed tuloy ang flight. Brothers and sisters, ang iyong gasolina ay mula rito papunta sa langit. Amen na kapatid? Huwag mo nang ubusin sa iba't ibang stopover ng buhay at aktibidad ng buhay mo. Amen na kapatid? Third is unnecessary clubs. Amen na kapatid? Sali ka ng sali sa kung ano-anong mga club. Ano yung number 1? Zumba. Pag sa Zumba, hindi nawawala. Pag sa Bible study at sa church, asan siya? Nagsusumba. Are you with me, kapatid? Ano pa? Sa mga kabataan, tatay, basketball. Sa mga medyo upgraded, tennis. Biking, diving, surfing, mountaineering. Sa mga nanay naman na medyo social, yoga. Amen, kapatid? Sayang naman ang oras dyan. Gaganda ka, sige, okay lang. Pero magastos yan. Dito ka na sa church, ikaw pa ang pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Shout amen! Are you still with me? Tayo po'y nasa isang takbuhan. Amen, kapatid? Isa sa disiplina ng isang runner ay next, lightweight. Amen, kapatid? Nakakita na kayo ng mga runner? Diba? Dapat sila ay walang mga sabit, magaan na sapatos, yung sando magaan, yung katawan magaan, para walang pabigat, or no serious runner is overweight. Is that clear mga kapatid? Amen po ba?
Siguro yung nakakita kayong, ba't yun ang taba, tumatakbo pastor? Eh kasi gusto nyo nga pumayat. Pero kung gusto mong maging seryosong mananakbo, dapat hindi ka overweight. Let me ask you, are you overweight? No. Pero huwag kayong magagalit sa akin. Ang tinatanong ko ay spiritual overweight. Amen na kapatid? Pastor, paano ko ba malalaman kung ako ay overweight? Isa sa indikasyon na overweight ka, pag yumuko ka, hindi mo na makita yung hililiit ng paa mo. Na-test mo na ba yan? Nakikita mo ba yung hililiit? Or, habang naghihiwa ka ng sibuyas, gumulong yung sibuyas, hindi mo kaagad mahabol. Bahala ka na dyan, meron pa rito. Amen mga kapatid? Amen po ba? Now, pwede ka pa rin tumakbo kahit overweight ka, kaso mabibigatan ka, mahihirapan ka, madali kang hingalin, at baka sumuko ka na, umayaw ka na, dahil ang disiplina ay crucial sa mga naglilingkod sa Panginoon. Shout amen! Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Kaya yung iba nagkukwit, ang daming pabigat yan eh. Ayoko na, gusto ko nang mamatay. Alisin mo yan kapatid, alisin mo lang. Amen mga kapatid? Look at the message version, Hebrews 12:1. Do you see what this means? All these pioneers who blazes the way, all these veterans cheering on us, no? Sa langit may nagchi-cheer sa'yo, sa Gani, kaya mo yan. Pastor Gani, kaya mo yan. Totoo po yan. It means we'd better get on with it. Strip down, ubarin mo. Start running and never quit. No extra spiritual fat, no parasitic sin. Amen na kapatid? Alisin mo raw yung ekstrang taba ng spiritual at yung mga linta, mga parasite na kumukurot-kurot sa'yo kaya hindi komportable ang yung paglilingkod. Can you hear amen? Amen po ang kapatid. Kuto, pulgas na unti-unti kang papatayin pag sila'y dumami na sa iyong buhay. Amen na kapatid? Hebrews 12 verse 1, letter B sa God's Word, we must get rid of everything that slows us down, especially sin that distract us, no? Nadidistract ka ng ng kasalanan. And we must run the race that lies ahead of us and never give up. Amen po mga kapatid? Ang Greek word ng salitang distract ay ioperestatos. It means easily or constantly distracted, thwarting. Sa isang racer in every direction. Pag sinabing thwart, ay napipigilan siya. Diretso na, may humarang, lumiko na naman. Amen na kapatid? Kaya hindi natatapos ang takbuhan. Sabi niya, Pastor, maglilingkod na ako. Biglang nagkatrabaho. Tsaka na lang, Pastor. Pastor, maglilingkod na ako. Nagkaanak naman. Tsaka na lang ulit. Pastor, maglilingkod na ako. Nagkasakit. Tsaka na lang ulit. Amen na kapatid? Anong sabi? Get rid of everything that slows us down. Amen na kapatid? Next, sabi dyan, in order for us to grow, we cannot say yes all the time. Sometimes, we need to say no to some unnecessary things. Totoo ba yun mga kapatid? May mga unnecessary talaga at dapat yan ay hinihindian. Tama ba mga kapatid? Sa isang buwan, ngayong buwan ng Mayo, meron kang 4 na kumare at yun ay sabay-sabay ng anak, ninang ka. Yung 4 ba na yun ay aatenan mo at hindi ka makapag-church? Hello? Nasa sayo ang pagdidesisyon. But you need to say no to some unnecessary things. Amen na kapatid? Hindi lang dahil ayaw mo 4 yun. Kung tig-1,000 yun, gawin mo lang 2. 2 natin mo. Tama mga kapatid? At makakatipid ka rin. Are you still with me mga kapatid? But it is your decision. I'm just giving you some insight. Are you still with me? The bottom line is this. Next, nasa baba. If we are going to give space, we need to what? Intentionally cut some activities out and even some good activities. Sige, sabi mo yung 4 na yun, mahalaga. Lahat yung kumari ko, pastor Pero kailangan meron ka isang medyo yun doon. Or 2. Or kung ano man. Bakit? Kasi nilalagay mo ng puwang ang Diyos sa iyong buhay. Can you hear amen? Hebrews 12:2, next.
We must focus on Jesus. Kanino? Jesus, the source and goal of our faith. He saw the joy ahead of him, so he endured death on the cross and ignored the disgrace it brought him. Then he received the highest position in heaven, the one next to the throne of God. Look at that. Ang mga inuuna ang Diyos, may puwang ka sa paglilingkod sa langit. Amen na kapatid? Si Jesus naluklok sa kanan ng ating Diyos. Bakit? Inuna niya ang ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay. Can I hear amen? Amen po ba? We need to view life in view of eternity. Amen na kapatid? Pag tumingin ka sa buhay mo, wag puro material. Tignan mo rin ang buhay mo pag namatay ka na. Saan ka pupunta? Langit or sa kabila? Saan ka pupunta, mga kapatid? Langit po ba? Taas nga kamay ng mga pupunta sa langit. Umalakpak sa Diyos. Talaga? Talaga ba yan? Oh, pastor, nakita ko na eh. Nakita ko. Kausap ko nga si Apostol Pablo eh. Yes. Si Moses nga eh, katsa ako eh. Diba? Nagkakape kami eh. Amen na kapatid? Kaya anong ibig sabihin? Gaano man kahirap ang buhay sa mundong ito, okay lang yan. Kasi pag natapos na ang buhay mo sa mundong ito, masayang buhay ang naghihintay sa atin sa langit. Kasi inuna mo ang Diyos sa iyong paglilingkod. Shout Amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? So, tatanungin kita, sino ang nagpapasaya sa iyo para magpatuloy ka sa iyong paglilingkod? Who inspire you? And what inspire you? You need to make a decision. You need to make a lame excuse para maglingkod at pumunta sa church. Halimbawa, tinatamad ka. Tinatamad talaga ako eh. Anong excuse na pwede kong gawin? Punta ako kasi maniningil ako. Sabihin na natin mali ang iyong desisyon. Diba? Pero dahil nagpunta ka sa church, na-bless ka ng salita ng Diyos, at alam mo naman na pinagpala ka, sinabi mo doon sa sisingilin mo, hindi na kita sisingilin sa'yo na yon. Amen na kapatid? Sige, palapakan natin ang Diyos sa buhay. Yes! Bakit? Kasi inuna mo ang Diyos na buhay. Find a way to serve the Lord. Amen na kapatid? Si Pastor Gani, dalawa lang nagpapasaya sa kanya. Si Jesus, at ang langit. Amen na kapatid? Pag may problema ako, Jesus, Lord. Pagka medyo pagod na ako, langit. Lord, kunin mo na. Kung hindi mo na ako gagamitin, sige Lord, pwede ako magpahinga. Pero kung gagamitin mo pa ako, may mga nakikinig pa na mga anak ng Diyos na nagmamahal sa salita ng Diyos, magpapatuloy ako sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Shout Amen! Nang nakaraan nga po kami umattend sa Las Piñas sa burial ni Pastor Nick Malyari na nasa langit na ngayon. Inggit na inggit talaga ako kay Pastor Nick kasi masaya na siya at siya nagpapahinga na sa piling ng Diyos. Pero darating din tayo doon. Amen na kapatid? Kaya habang buhay ka, paglingkod ka sa ating Panginoon. Shout Amen! Hallelujah! Next, dito tayo magtatapos. Letter B, this discipline to develop is, everybody, giving priority to God. Because giving God a place in your life does not mean giving God a priority. Yan. Because giving God a place in your life does not mean giving God a priority. Giving God place is an assurance that God is now our priority and always part of our life and schedule. Ibig sabihin, kung priority mo si Lord, dapat ang iyong schedule at ang iyong buhay, si Lord ang nauuna. Amen, mga kapatid? Amen. Bakit? Next, some people have place for God only at the last slot. Amen? Lord, ikaw ang Panginoon pero wait lang, dito ka muna sa dulo. Ito muna ang pag-aaral ko. Ito muna ang pamilya ko. Ito muna ang karir ko. Diyan ka lang, Lord. Diyan ka lang. Don't just give God a place, but give God the first priority. Question, next. Do you prioritize God? Inuuna niyo po bang Diyos? Priority niyo po bang yung ministry? O trabaho, business,
profession, or family. Check your priority. Bakit? Pinaalalahanan tayo ng Diyos. Matthew 4:4. Alam natin? Jesus answered, Scripture says, a person cannot live on bread alone, but on every word that God speaks. Sa Good News Version, but Jesus answered, the Scripture says, human beings cannot live on bread alone, but need every word that God speaks. Sa The Message, nasa baba, malakas, Jesus answered by quoting Deuteronomy, it takes more than bread to stay alive. It takes a steady stream of words from God's mouth. Now, if this word of God, Matthew 4:4, is true, kung totoo ang Matthew 4:4 at tama si Jesus, marami ang nawawala sa iyo pag hindi ka nagsisimba. Amen na kapatid? Kasi nagugutom ang iyong spirito. Pero busog ka naman ng pandesal. Sapat ba yon? Hindi po sapat. Kasi dapat priority natin ang Diyos na buhay. Are you still with me? Matthew 6:33, last two verses. Seek the kingdom of God above all else and live righteously and He will give you everything. Sabi mo, everything. That is the confidence. Everything you need. Anong kailangan mo? Nagsimba ka. Anong kailangan mo? Inuna mo ang Diyos, ibibigay niya ito ayon sa iyong pangangailangan. Amen na kapatid? There is two sisters, Mary and Martha, and they are the best example, a very good example of prioritizing God. Ang dalawang ito may priority. Si Martha, ang priority niya ay ano? Anong priority ni Martha? Magluto, no? Mag-serve kay Lord. Masama ba yon? Nagluluto ka ngayon sa kitchen habang nagpipreach si pastor. Masama ba yon? Hindi naman. Nagluluto ka ngayon, nagtatago ka sa children's room. Masama ba yon? Hindi. Nagtuturo si pastor ngayon, ang isip mo, isinampay ko, nasara ko ba yung bahay? Masama ba yon? Hindi. Pero anong mas maganda? Yung kay Martha. Bakit? Ang goal ni Martha ay ano? To learn from Jesus. Amen na kapatid? Nakikinig siya, nag-aaral siya ng salita ng Diyos. Hindi masama ang maglingkod. Sabi sa katabi, hindi masama ang maglingkod. Pero ang pinakamahalaga ay ano? Matuto at mag-aral sa paanan ni Kristo. Amen na kapatid? Amen po ba? Luke 10:42, last verse. Only one thing is important. Mary has chosen, what did she choose? The better things, and it will never be taken away from her. Isa lang ang mahalaga, lalo pag nasa church po kayo, tumingin po kayo sa akin. Hindi yung kakanta, hindi yung tutugtog. Ang mahalaga para kay Jesus, makinig ka ng salita ng Diyos. Pumalakpak nga po ang lahat na nakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen. And that is the better things. Mas mahalaga. Everything else is less important. Mahalaga pa rin naman. Pero ang mahalaga ay ang maglingkod sa Panginoon. Are you still with me, kapatid? So let me give you two life application. Mabilis lang ito. In prioritizing God. Priority mo bang Diyos? O itong una mong gawin. Start a day with the Lord. Pagising mo ng umaga, anong hinahanap mo? Cellphone, tabo, o si Lord? Kape. Sinong una mo hinahanap? Start your day with the Lord. Mag-pray ka, magbasa ka muna ng salita ng Diyos. Pangalawa, everybody, start a week with the Lord. Nag-church ka ba? Pumalakpak nga lahat ng nag-church. Woo! Sana makompleto mo yung May. Tapos yung mga tatay, June po tayo ha, kaya wag po kayo mawawala. Amen na kapatid? Every Sunday. Kung ikaw ay pupunta sa langit, ibig sabihin, inuuna mo ang mga bagay patungkol sa Diyos sa iyong buhay, sapagkat ikaw ay kabilang na sa mga anak ng Diyos. Nasa iyong listahan, una, ang ating Diyos na buhay. Kinari, amen? Palapakan natin ating Diyos sa buhay. May natutunan po ba kayo? Alright, so let's have a quick recap sa ating napag-aralan. Number 2,
Ayan. Next po. So let's look at this. The two biblical requirements of a Christ-like character in genuine commitment. Number one, upo ng maayos, everybody. Complete dedication of your life to God. Number two, consistent discipline of your life with God. Ano yung two main discipline? Giving a place to God. And letter B, giving priority to God. Madali ding tandaan PP naman yan. P, place. P, priority. Yung sa test, puro R. Riches, revenue, and relationship. So what is our Macarius challenge, everybody? Make a firm commitment to love God above all. Sa pa nga po, make a firm commitment to love God above all. Do you love God? Make that your firm commitment. Tayo po natin tumayo. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat narito kami. Pinagpala mo ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat po sa mayaman na pag-ibig mo sa amin sapagkat sa kabila ng aming pagkukulang, pagmamahal ang isinusukli mo sa amin, Panginoon. And Lord, bilang mga born again, mga baby ng Diyos, mga anak ng Diyos, mga nagsisimula, Lord, lead us in every step of the way of our Christian life. Dalangin namin, Panginoon, na alalayan mo po kami, sapagkat hiwalay sa iyo, tutumba-tumba kami, Panginoon. Papapariwara kami. At kung malayo kami sa iyo, baka hindi namin alam kung saan kami mapupunta. Kaya Lord, salamat. At patuloy na turuan mo kami na laging isuko ang aming mga kasalanan sa iyo. Sapagkat hindi namin maiiwasan ito, pero salamat, hindi na kami namumuhay sa kasalanan. Sapagkat isang tawag lang namin at kami humingi ng tawad sa iyo, nililinis mo na agad kami. Kagaya ng mga anak na nadungisan, ang mga magulang ay pinapaliguan agad at sila'y niyayakap at sinasabihan, anak, mahal na mahal kita. Lord, and as we grow in our spirit, discipline us, Lord. Na ikaw ang maging priority ng aming buhay, Panginoon. Mahalaga rin po ang pamilya, mahalaga ang pag-aaral, mahalaga ang pagtatrabaho, mahalaga ang negosyo, but these are less important. Because the most important thing is to prioritize you, Lord. Unahin ka namin sa aming mga buhay. Higit sa lahat naman ang meron kami, bigay mo, Panginoon. Kaya sino ba naman kami para hindi magpasalamat, magbalik ng papuri sa iyo. Kaya Lord, thank you for all the words that you have given us today. Nawa po'y tumubo ito sa pinakamatabang lupa ng aming mga puso. Ito'y yumabong, magbunga, at mag-glorify ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Narito po ang aming mga kapatid. Bless their commitment. Bless their loyalty. Bless their ministry and service. And continue to bless their family, their education, and their businesses, their jobs. Upang patuloy po, Ama, nang isipin na lang namin ay ang maglingkod. Sapat kami ay Macarius people, super blessed, happier than happy in this world because of our Lord Jesus Christ. Ito pong aming samot panalangin, may pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Malakas. Make a firm commitment to love God above all. To God be all the glory. Palapakan po natin ang Diyos. Are you blessed? Kung kayo po ay na-bless, i-bless din po natin ang ating Lord at ang ating gawain through grace giving. To God be all the glory. Go! Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more of this on our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you in our next video. Stay Macarius! Bye!